Aminin mo na, ilang beses mo na sinabi sa sarili mo na gusto ko mag-business. Tapos after 2 days, balik ka na lang uli sa next time na lang wala akong puhunan. Tapos may makikita ka sa Facebook na from 500 pesos to 50,000 pesos ang income. Tapos sana all ka na lang. Pero ito ang totoo, hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Mas mahalaga pa rin ang pagiging madiskarte kaysa sa pagiging mayaman. Kasi kahit may pera ka, kung tamad ka naman, mauubos din yan. Pero kung madiskarte ka kahit maliit ang puhunan mo, pwedeng lumaki yan basta consistent ka. At quick disclaimer lang, walang instant yaman dito ha. Ang goal natin ay real business, real hustle, at income na pwedeng palaguin. Ang mga ideas na ito ay pwede mong simulan kahit employed ka, student ka, o nasa bahay ka lang. Ang importante ay mag-start ka sa kung ano ang meron ka ngayon kasi ang hindi nagsisimula ay walang nangyayari sa buhay. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 5 business ideas na swak sa mga Pinoy kahit maliit lang ang puhunan. Business idea number 1, ukay-ukay resell online pero smart version. Kung hindi ka pa nakapag-try na mag-ukay business, parang hindi ka pa dumaan sa Pinoy Entrepreneur Starter Pack. Pero ang twist, hindi ka lang basta bibili ng ukay then ibebenta mo. Ang smart version ay bibili ka ng quality items then ibebenta mo with a style. Kasi isipin mo, hindi naman lahat ng galing ukay ay mukhang ukay kapag maayos ang presentation mo. Ang puhunan, kahit 500 pesos to 2,000 pesos muna ay pwede na yon. Ang gawin mo lang ay punta ka sa ukay-ukay, pili ka ng mga in-demand items tulad ng mga oversized shirt, denim jacket, polo, cute dresses, at kung saswertihin ka, branded sneakers. Then pag uwi mo, picturean mo na maayos kahit phone lang ang gamit mo basta maganda ang lighting. Then post mo sa Facebook Marketplace, Carousel, Shopee o TikTok. Ang trick dito ay wag mo lang siya ibenta as is. I-style mo siya, isuot mo, or lay flat mo yung aesthetic para magbukhang premium. Itanim mo sa isip mo na ang online selling is all about presentation. At isa pa, malakas din ito sa thrift culture lalo na sa mga Gen Z. Gusto nila yung unique kasi ayaw nila yung pare-parehas lang galing sa mall. Tapos habang lumalaki ang kita mo, pwede ka na mag-level up ng mga bundle deals at mga live selling. Isipin mo na lang, yung hobby mo na pag-uukay-ukay ay nagiging negosyo na may momentum. Business idea number 2, food tray, budget meals, at home-based food business. Kung may isang bagay na mahilig ang mga Pinoy, yun ay kumain. Kaya solid talaga ang food business sa Pilipinas. Ang mali kasi ng iba ay iniisip nila na kailangan nila ng malaking kapital at isang malaking menu. Pero hindi naman talaga ganon. Pwede ka naman magsimula kahit ilang putahe na muna. Isang ulam, isang snack, o isang dessert. For example, budget ulam packs like adobo with rice, giniling, sisig, tosino. Pwede rin magkakanin ka like kutsinta, pichi-pichi, palitaw o biko. Or kung gusto mo naman ay yung mga dessert like graham, leche flan o banana bread. So magkano naman ang puhunan? Depende sa menu mo pero pwede ka magsimula ng 1,000 to 2,000 pesos muna kung may pre-order basis ka. Sa negosyo na ito, pinaka-powerful na asset mo dito ay recommendations at referrals. Isang tao lang ang makatikim ng luto mo, bukas may bago ka ng customer. At pwede ka rin mag-market sa kapitbahay mo, office mate, o school community, or sa mga barkada mo. At kapag may mga regular customers ka na, pwede ka nang gumawa ng mga weekly menu na inaabangan nila. Ang susi dito ay consistency sa lasa, linis, at affordability. At once na trusted ka na, babalik-balikan ka na nila. At kapag lumaki na ang business mo, pwede ka na mag-extend ng mga catering sa mga parties at mga events. Business idea number 3, digital services. Ito naman ay para sa mga walang puhunan pero kailangan may skill ka. Ang puhunan mo kasi dito ay creativity at oras mo. Digital services ay sobrang in demand ngayon kasi lahat gusto mag-online. Kahit maliit na negosyo, kailangan ng logo, poster, flyers, TikTok videos, product photo at marami pang iba. Pero hindi naman kasi lahat ng business owner ay marunong gumawa nito. So ikaw yung magiging digital helper nila. Pwede ka mag-start ng mga Canva design tulad ng mga promo poster, templates at mga menu. Kung marunong ka naman mag-edit ng mga video, mag-offer ka ng short form video editing. Kung magaling ka magsulat, pwede ka mag-offer ng copywriting, script writing o resume writing. Ang puhunan mo dito? Well, basta may internet ka plus phone o laptop, pwede ka na magsimula. Ang strategy dito ay magsimula ka muna sa maliliit na kliyente, like kaibigan mo, kapitbahay, o kakilala na may maliit na negosyo. Mag-offer ka ng promo rate mo para makakuha ka ng testimonials. At once na may proof ka na, pwede mo nang iangat ang presyo mo. Tandaan mo na binabayaran ka depende sa output at result mo at hindi lang sa oras mo. At habang tumatagal, mas bumibilis kang gumawa,
mas tumataas din ang value mo. Eventually, kapag napalago mo na ang business na ito, pwede ka na mag-build ng isang maliit na marketing agency kung gusto mo. Business idea number 4. Buy and sell ng mga small items tulad ng mga phone accessories, household essentials, o trending products. Kung gusto mo ng business na mabilis ang ikot ng pera, buy and sell is the classic way. Pero dapat smart buy and sell ha, hindi yung bahala na lang. Dapat ay pumili ka ng category na in demand at mabilis ang benta. For example, yung mga phone accessories like cords, chargers, earphones, phone cases, tempered glass at marami pang iba. Isipin mo na lang na araw-araw kasi may nababasagan ng tempered glass, may nawawalan ng charger, may gustong magpalit ng phone case. Pwede ka rin magbenta ng mga household essentials tulad ng organizers, kitchen tools, water bottles, cleaning items at marami pang iba. So magkano naman ang puhunan? Depende sa kaya mo, pero pwede ka magsimula ng 1,000 to 3,000 pesos na muna. Kumuha ka ng stock sa mga wholesalers tulad ng sa Divisoria, Shopee Wholesale o sa mga Facebook supplier groups. Maganda rin kung may consistent social media page ka para magbuka kang legit store kahit online lang. Tapos gumawa ka ng mga simple demo videos. Sa panahon kasi ngayon, mas bumibili ang tao kapag nakita nila na useful pala ang product mo. Ang rule dito ay huwag ka mag-stock na maraming inventory. Mag-test ka muna ng maliit na amount. Alamin mo kung ano ang mabilis maubos. Tapos yun ang palaging reorder mo. Tapos kung may mga hindi naman mabenta ng mga items, i-bundle o i-discount mo. Ang goal mo dito ay magkaroon ng cash flow, hindi yung itatambak mo na lang yung inventory mo. Business idea number 5, printing business na home base. Underrated ito pero malakas ang printing business. Lagi kasing kailangan na may ipaprint ang mga tao, like mga school projects, resumes, IDs, requirements, business labels, invitations at marami pang iba. Lalo na yung mga online sellers na kailangan palagi ng mga labels at mga thank you stickers. Ang puhunan dito, depende sa equipment mo. Pero kung may printer ka na, pwede ka na magsimula kaagad. Mag-add ka na lang ng mga bond paper, photo paper, ink at basic supplies. Ang strategy mo dito, dapat maging one-stop print shop ka sa area mo at hindi lang printing ang dapat mong i-offer. Pwede ka rin mag-offer ng mga layout services. Halimbawa, magdagdag ka ng 100 pesos sa layout at design, then may discount naman sa printing kung bulk ang order. Pwede ka rin magdagdag ng lamination, scanning, photocopy kung kaya mo pa. Kaso maliit minsan ang bayad per transaction, pero malakas naman ito sa volume. Parang style sari-sari store, pero printing version. And take note, may mga repeat customers din ito, so kapag ikaw ang pinaka-accessible sa kanila, sa'yo sila babalik palagi. So ayan ang top 5 business ideas na maliit lang ang investment pero malaki ang potential. Ukay resell, food business, digital services, buy and sell at printing business. Lahat yan pwede mong simulan kahit hindi ka mayaman. Kasi ang business, hindi yan tungkol sa kung magkano ang pera mo, kundi kung gaano ka ka-committed. Huwag mo nang hintayin ang perfect timing. Walang ganon. Mas okay yung maliit ka mag-start pero tuloy-tuloy. Kaysa naman malaki ang plan mo pero wala ka namang malinaw na direksyon. At ikaw na nanonood, comment mo naman sa baba kung alin sa 5 ang pinaka-trip mo. Tapos i-share mo na rin sa mga tropa mong laging sinasabi na gustong magsimula ng negosyo pero walang pangpuhunan, pero araw-araw may parcel. At kung na-enjoy mo ang video na ito, huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.